salamat po sa Panginoon. Welcome po sa ating sambang gabi. At ngayon nga po ay makakasama naman po natin ang Pamilya Gabiana at ako po ulit ang inyong host na tinatawag. At salamat po sa Panginoon ngayon dahil kasama po natin ang isa po sa mga matagal na rin po na mga lingkod ng Panginoon dito po sa Sariaya. At noon po, ang kasama pa lang po namin ay si Kuya Mel, tapos pamilya po ng Gabiana. Ngayon po, meron na po silang sariling family. At ngayon po, makikita po natin, kasama na po ni Kuya Mel ang kanyang asawa na si Ate Lizelle at ang kanya pong bunso na si Athena. Wala po si Macy. Yan po yung panganay nila. At ayan po, salamat po sa Panginoon dahil ngayon po makikita po natin kung paano po kumikilos ang Panginoon sa kanila pong mga buhay. Pwede po ba kayong bumati muna, Ate Lizelle at Kuya Mel, sa atin pong mga kapatid? Hello po sa mga ating kapatiran dyan sa Marikina, Sariaya, and Luisiana. Hello po sa inyong lahat. Opo. Yan. Hello po. At ayan po, sa atin pong pakikinig po ng kanilang mga patotoo, ay unang-una po, makikita po natin ang kabutihan po ng Panginoon sa kanila pong family na talagang sila po ay ah, buong family po na naglilingkod at sumasamba sa Panginoon. Talagang every Sunday po yan, kahit malayo ang bahay, talagang go na go lang. Amen. So ayun po, tayo po ay magsimula. So paano po na kayo nakakilala? Kuya Mel in particular, at ngayon po kasama mo na nga po yung iyo pong buong family. Paano po kayo nakakilala sa Panginoon? At ano po yung parte ng buhay niya na parang nag-trigger na para makakilala po kayo sa Panginoon? Ako nakalala talaga sa Panginoon kasi nakamulatan ko na kasi nasa church na din kasi ako nun eh. Lumaki na rin ako sa church. Pero it doesn't mean naman na talagang nakilala mo na talaga yung Panginoon sa buhay mo. Pumasok lang si Lord talaga yung sa buhay ko, talagang nakilala ko siya. Pinakilala niya sa akin yung ah, pinakilala ng Panginoon sa buhay ko siya ay nung mag-commit ako sa kanya sa Panginoon. Ah, I think second year high school ako noon, talaga nakipag-usap ako noon sa Lord. Ah, Nakakasama ko na rin nung sina Pastor. Dabali, wala pa rin dati, hindi pa ako sa Jewels. Since first year high school ako noon, saka pa lang ako nabilang sa Jewels. That's the time na nakakasama ko na sila Pastor. Pumapunta na kami sa mga kids, yan, sinasama nila ako, ah, tinuturuan nila ako magturo sa mga bata. Pero ayun, dun ko mas lalong nararamdaman, natututunan kung paano kumikilos ang Panginoon. Pero nung talagang nakipag-usap ako sa Lord sa prayer na Lord, ikaw po yung mag-mold sa akin. Gusto kong maranasan yung presensya mo. At doon nagsimula talaga kung doon ko nagsimulang nakilala yung Panginoon sa buhay ko. Unti-unti siya, binabago niya lahat ng ng mga negative thoughts. Talagang lahat ng ginagawa ko, pinagtatagumpayan niya, na siya lagi sa akin. Hanggang sa, hindi naman lagi ganun na positive. Talagang simula ng nakatapos ako ng high school, yon. May point that time na talagang may pagsubok, nandun si Lord na yung temper natin talagang nandun yung control. Doon nagpapakilala ang Panginoon sa atin lalo. Amen. Yun yung time na talagang pinadama ng Panginoon yung pagkilos. Yun yung simula ng pagkilos niya sa buhay ko. Amen. Ate Lizelle, meron po ba kayong idadagdag, Ate Lizelle? Sa akin naman alam po ng lahat na si Mel yung nagdala sa akin sa buong family namin sa family ng Jewel. Siya yung talaga naghihikayat sa amin na linggo-linggo talaga mag-church. Talaga siya yung padre de pamilya na the best para sa amin. Then, bago naman nagsimula yung lahat, yung dating buhay ko, kung doon sa um,
yung family ko talaga ay ano, Di lang siya iglesia. iba yung religion kasi. Kaya hindi din agad ako yung adapt kung paano yung way ng pagsamba, yung ibang ano, ibang religion kasi siya. Pero nakita ko unti-unti na masaya pala sa family ko ng Jewels. Nakaka-inspire yung mga testimony. Kasi sa dati kong religion, walang ganon. Yun po, napaiyak tuloy. Sabi ko Amen. walang iyak. Talagang simula nang napapunta ako sa Jewels ay nagkaroon ako ng peace of mind kasi yung sa sa family ko, hindi kami nagsama-sama nag-church, never kami nabuo sa pagsamba kasi hindi sila religious na tao. Pero yun, tapos yung magulang ko noon, laging away bate, kaya magulo talaga yung buhay ko din noon. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi nagkaroon ako ng peace of mind. Napakahabang panahon simula nung naging kami. Sa totoo lang, si Mel din yung nagdala sa magulang ko bago mamatay ang mama ko. Naranasan niyang mag-church. Yun po, napakasaya po sa piling ng Panginoon sa Jewels po. Amen. Thank you, Ate Lizelle. At yung isa po sa nag parang tumatak na sinabi po ni Ate Lizelle na parang bilang padre de pamilya, talagang si Kuya Mel yung nagsasabi na mag-church every Sunday. Talagang si Kuya Mel yung sabi po ni Ate Lizelle na dalhin yung buong pamilya niya sa Panginoon. At yun nga po, di ba, kagaya dun sa sinasabi po sa Joshua, na ako at ang aking sambahayan ay kay Yahweh lamang sasamba. Kaya yun po, makikita po natin sa family nila na ganun yung magandang pina-practice ng Gabiana family. At nakakatuwa po kasi, ayan, kahit po yung mga anak po nila, nakakasama na din po namin sa mga outreaches, nakakasama na din po namin sa mga sa worship team even. Kaya salamat po sa Panginoon kasi hindi po talaga nawawalan ng kabuluhan yung faith ng magulang na papasa sa anak. Amen. At ngayon naman po, so given po yung mga kinuwento nyo na mga buhay nyo po na nagbigay ng daan para po makakilala kayo sa Panginoon. Ngayon po nakakilala na po kayo sa Panginoon. Ano naman po yung mga pagbabago sa buhay nyo noon? Sa buhay nyo po ngayon? Ano talaga, yung maraming pagbabago simula nung kumilos si Lord sa buhay namin. Simula namin nung kami nagsama talagang nagsimula kami sa wala rin. Talagang from zero kami. Nung nag-start kami, talaga dala lang namin ay isang electric fan, tsaka higa at tsaka mga damit. Yun lang talagang dala namin. Kahit sa murang edad, hindi natin isipin, basta nagtiwala tayo sa Panginoon, gagabayan tayo ng Panginoon sa tama, basta sumusunod tayo sa katwiran ng Panginoon, kung ano yung sabihin ni Lord sa atin, mag-focus tayo sa Kanya, at alam ng Panginoon na ang pangangailangan natin kung talagang kailangan natin yung ibibigay sa atin na Lord, na talaga nung kami nagsisimula, yung maliit lang yung amin dati, inupahan namin, talagang wala yung bintana, pinto lang. Pinto lang yung, tapos higaan namin. Yung mat lang talaga, yun lang muna namin binili, mat, tapos yung banig lang. Tapos, minsan galing ako sa work noon na dumadating ako, naiyak na lang yan. So, iyakin talaga yun eh. Tapos, tinatanong ko kung bakit, kasi nakita niya yung situation namin na talagang maraming kakulangan na pangailangan. Pero, ayun, sinabi ko nga sa kanya, sabi ko, pray lang tayo, tiwala tayo sa Lord. Lahat ng bagay na yan na kailangan natin is bibigyan ni Lord. Talaga, nag-pray kami dalawa, nung habang, bago ko, mag-dinner yun, nag-pray kami dalawa pa lang noon. Yun, talagang, basta sincere yung puso natin na maglingkod sa Panginoon, ah,
yung buong pagtitiwala natin ibigay natin sa Panginoon. Walang bagay na hindi bibigay sa atin ng Panginoon basta may purpose yung hinihiling natin na yun ay for good para sa atin. Ganon. For I think 13 years, no? 12 years. Yun. Binigyan kami ng Panginoon ng maayos na tahanan. Meron din kaming sa ngayon focus namin ngayon, mayroon kaming online business, okay naman siya ngayon. At alam ko may dadagdag pa ang Panginoon na yung Panginoon lang nakakaalam na sa ngayon. Yun. Amen. At pwede niyo pong i-follow yung kanilang online business sa Shopee. Ayan, madami po silang madami po silang pwede kayong mabili, ma-order. Amen. Ate Lizelle, may dadagdag po ba kayo doon? Ayun po, yung life po talaga namin simula nang makakilala sa Panginoon ay naging maganda yung takbo naman niya. Lahat ng iplano namin ay kahit yung simpleng bagay na gustuhin namin parang ibinibigay agad ng Panginoon. Ang sekreto talaga ng success para sa akin dun sa buhay namin, yung never talaga kaming huminto sa pagsamba. Parang bilang lang sa daliri yung time na naka-absent kami sa pag-church kasi talagang namin, lahat ng work namin, never kami nagkaroon ng schedule na Sunday. Nakaka-absent lang talaga pagka may sakit, hindi makapag-drive siya. Tsaka pagka maulan, ganun lang. Pero parang sa pag-iisipin ko, talagang napakalabo na kami lumiban tuwing Sunday. Kasi yun talaga yung namin, parang pinaka devotion namin na hindi kami a-absent. Ang ikapitong araw ay para sa Panginoon lamang. Kaya tunay na pinagpapala kami ng Panginoon, lahat ng yung pangihinayangan mo yung kita, pero dinodoble siya ng Panginoon kinabukasan. Kaya sobrang nakaka-amaze talaga yung kilos ng Panginoon. And lahat ng plano namin na hindi mangyari, pero yung Panginoon siya yung nagpaplano ng iba na nagiging mas best kaysa doon sa plano namin. Kaya nakakatuwa talaga sa Panginoon. Yun lang po. Amen. Amen. Thank you po sa Panginoon. Totoo po yun. Talagang hindi po lumiliban talaga ang pamilya Gabian. At nag-aano pa nga po kami na ang sipag pong maghatid sundo ni Kuya Mel kay Macy kasi kasama nga po siya sa tambouriner si Macy. So, talagang every practice po yan syempre kasama po ang tambouriner sa worship team na practice. Talagang hatid sundo, pero ayun po, kasama po yun sa devotion ng family ito na ipagamit din pati po yung mga anak nila, ibigay po nila sa Panginoon. At ayun po, salamat po sa Panginoon sa mga narinig po natin. At lastly na po, ano po yung mga encouragement or Bible verse po na pwede niyo po i-share sa ating mga kapatid o sa mga hindi pa po nakakakilala para magpatuloy po sila ng paglilingkod sa Panginoon? Sa akin, masishare ko yung sa Proverbs 3 verse 3 hanggang 5. Sinasabi doon ng Panginoon natin, lagi nating huwag kalimutan yung na tumawag sa atin Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Kanya, lagi nating isabuhay na naandyan lagi ang Panginoon sa atin. Yung pagtitiwala natin sa Kanya ay huwag nating kalilimutan. Amen. Yan. Ate Lizelle, meron po ba kayong idadagdag sa encouragement po? Sa akin naman, ang favorite ko talaga kasi nasa online din namin yung na-sticker. Lagi din ang aking let your faith be bigger than your fear. Hebrew 13:6. Amen. So, ayun po, salamat po sa mga patotoo na narinig po natin sa Family Gabian at nakikita po natin, mako-conclude po natin na kapag po ang family ay ang Panginoon po ang nangunguna, talagang nagpo-flourish yung family na yon. At nakikita po natin hanggang ngayon, talagang kung makikita nyo lang po, talagang madami po silang order sa mga online. Madami pinagpapala po talaga sila ng Panginoon. At nakakatuwa po kasi
kahit po, considering po na hindi pa po sila ganun katanda. Hindi pa po, hindi pa, I mean, bata pa po ang mag-asawang ito, pero gano'n na po yung maturity na binibigay po sa kanila ng Panginoon when it comes to handling their finances, their business. Talagang nakikita po natin na gano'n po yung pagpapala din na binibigay ng Panginoon. Hindi lang po sa financial, kundi maging sa the way we handle things. Talagang siya po yung nagbibigay po ng karunungan. At yun po yung nakikita natin sa pamilya po ng Gabiana. Kaya salamat po sa sa mga pakikinig po ng mga kapatid sa ngayon po, sa gabi po na ito na atin pong online sambang gabi at nawa po patuloy po natin makasama ang bawat isa sa mga susunod pa pong gabi at salamat po sa pamilya Gabiana na nakasama po natin ngayong gabi. Yun lang po. Amen. God bless. Thank you po. Thank you po.